Rolando Amado. Game na ho mga kababayan. 700 na tayo. Game na ho mga bossing. Paano ko ba uumpisahan to? Labo-labo eh. No? Ang dami. Lahat to may init mga bossing. O since naipakita natin si Roque mga kababayan, umpisahan na po natin kay Harry Roque mga kababayan. Paano nga daw po lumabas si Roque sa Pilipinas? Ito po ay sabi po ni Secretary Boying Remulla, mga kababayan. Pakinggan nyo po kung paano tumakas si Roque sa Pilipinas at kung ano daw ang paraan. Oh. Base sa... Uy, sandali lang ho mga kababayan. 7 po ang topic natin at nandyan po sa kalagitnaan yung huli. Yung kalaboso, mga bossing. O, game! Tila lumilinaw na kung paanong nakaalis ng bansa noong nakaraang taon si dating presidential spokesperson Harry Roque kahit indisyon siya ng Immigration Lookout Bulletin. Base sa inilahad na impormasyon ng Justice Department, dumaan umano si Roque sa backdoor exit ng bansa. O yan, backdoor exit mga kababayan. Saan yan? Ang tugon ni Roque sa Tawi-tawi, kung di ako nagkakamali. Oh. Tawi-tawi. Eh yan lang naman po talaga ang gagawin yan mga bossing. Di ba? Yan lang po ang gagawin at yan lang po ang paraan para makalabas si Roque nang hindi gumagamit ng pasaporte mga kababayan. tutok ni Salima Refran. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub. Si Roque mahilig sa ano, no? Mahilig tumira ng patalikod. Hindi. Ano ba? Patalikod, di ba? O daan sa likod, backdoor. Kayo kung ano-ano iniisip nyo, ha? Bibigyan nyo na naman ng kulay. Yung sinabi kong mahilig tumira ng patalikod. Backdoor. O. Sa likod dumadaan. Di ba? Kayo kung ano-ano na naman iniisip nyo. O, game. Sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong 1 taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque nang hindi namamataan ng mga otoridad kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Meron siyang sinabi doon sa isang interview na siya daw ay hindi pugante, mga kababayan. Hindi daw siya pugante kasi meron siyang mga dahilan at hindi niya kahawak ang kanyang pasaporte. Kung matatandaan niyo mga kababayan, ito pong pag-alis, no, ni Roque ng ating bansa, ito po ay nagsimula noong nagyabang siya na meron siyang ipapakitang dokumento, no, upang sa ganon ay mapatunayan niya na yung pera niya na halos 65 milyon, kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang po ako doon sa eksaktong bilang, pero 60 plus milyon, no? Pinapaliwanag sa kanya no? Pinagpapaliwanag siya, saan mo nakuha yan? Tumakbo na ho, mga kababayan. Sa madaling salita po, pugante si Roque, no? Nung mga panahon na yon sa Kongreso. Kaya nga po, di ba, sabi kailangan mahagilap ka at bumalik ka dito. Pero hindi na po. Lumayas na po ng bansa, mga kababayan. Oh. Nasa inspeksyon ng immigration area ng NAIA kanina si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Anya, nag-backdoor exit si Roque. Hilig mo sa backdoor? Ang hilig mo tumira sa patalikod? Oh, nag-backdoor. Hindi mga kababayan, para makalabas ka ng Pilipinas nang hindi gumagamit ng pasaporte, yun po talagang yun po talaga, di ba, Taytigas? Yun talaga ang way para makalabas. Aga naman nag-iiyakan ng mga DDS dyan. Iiyak na mga DDS, sabi ni RD at yan sa aga naman, nakakaumpisa pa lang natin, 7 minuto pa lang, Nang nakalis ito ng bansa. Sa tawi-tawi dumaan yan. Wala bang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia? Ako po yan, Malaysia. Ako po tingin ko, yung Alice Guo, ganun din po yung mga kababayan. Ganun din po, no? Yung
naging pamamaraan nung Alice Guo para makalabas ng ating bansa, mga bossing. Tawi-tawi. Bangka, no? Nakahiga sila doon sa bangka, nakaganon. Habang bumabiyahe po, lumalakbay, papuntang Malaysia. Pagka galing ng Tawi-Tawi, tatawirin yung Malaysia, ano yun Kota Kinabalu yun Doon sila bababa, mga bossing. Via Sipadan and Sabah. Ano daw, Sipadan, Sabah, Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia, sa Sabah, Malaysia, Sandakan, nandyan. Kota Kinabalu, nakapunta na ho ako dyan, mga kababayan. Medyo parang, paano ba? Hindi pa ako nakakapunta ng Mindanao Ayokong pumunta no? Pero yung tipo bang medyo parang probinsya na din po, mga bossing. Tapos, kamukha nating mga Pilipino, yung mga nakatira doon. Pirma na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghaina ng counter affidavit sa Konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong isang taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, tama. Doon na natin nakita si Roque, mga bossing, doon sa Netherlands. Sabi ko nga, tigas naman ng mga ito. Alam nila na hinahagilap si Roque sa Kongreso. Tapos kasama pa nila ni Robin Padilla at ni Inday Sara Duterte. Doon na po natin nakita. At sinabi nga niya, nag-a-apply siya ng asylum, mga kababayan. Sabi ni Chris Bacon, Roque, dumaan sa Subo, Malaysia. Uy, sabi ko. Sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon. May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking. Bunsod ng ni-raid na scam hub na Lucky South 99 sa Tatakas-takas sila. Ayaw na lang nilang ipaliwanag. Total naman, mga abogado sila. Di ba? Total naman, abogado siya. Bakit hindi niya idepensa ng maayos yung kanyang sarili? Ba't dinadaan niya sa pagtakas, pagtatago? At tapos kapag ka nasa ibang bansa na, ang sinasabi, ginigipit ako ng gobyerno ng Pilipinas kasi pinakalat ko yung video ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman nung katotohanan. No? Oo, totoo. Na siya ang nagkalat nung peking video, mga bossing. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit siya ay nagtatago. Kasi hindi niya ma-explain, mga kababayan, yung itinatanong sa kanyang kaperahan niya kung saan nanggaling. So ngayon, sinabi din po na madaming pasaporte si Roque. Nagpaliwanag si Roque dito, mga bossing